For Nip Vlog. Ngayon pagkakabuta yung bracelet. Na sa kanya isa sa mga dating bangot dahil dito pumayag si Nutella at sinabi na aalis sila kinabukasan ng umaga. Patuloy pa rin sina Veronica at Klaus sa paglalakbay hanggang sa marating nila ang teritoryo ng Marbuti. Hiningi ni Klaus ang Makapasok na po tayo sa S kanina. Kaya pa na i-post ko yung vlog. Tapos pa, lalagay na po natin ito. Kita niyo po. Dito po natin siya. Ipapasok sa YouTube. Samantala sa paglalakbay ni Nako at Nutella, yan po. Tapos po, ganyan. Yan po. Next po natin, susunod natin yung queen. Yan po. Kita niyo po. Ito po natin siya ipapasok sa may dulo. Ito po. Ito po. Ayan po yung dulo. Tumayo si Po sa gilid ng river at nag-focus sa kanyang pinagpis. Tumalun siya sa bawah at nagawa niya makatawid sa kabila at tapos yan po. Kita niyo po. Dalawa na po. Tapos po, i-start naman na po natin dito sa kabila. Para po kukuha pa po tayong beach. Ang pizzali po, meron pa po tayong beach. Yan. Hindi na po kita. Pero po, andito po sa dulo yung mga beads. Mamaya ko po ipapakita. Kakuha na po tayong mga green and whites. Hinugod nila ang mga butikin at pinatalsik nila ito sa kanilang bunda. Isang grupo ang tumalon sa kanila kung saan sila ay nahulog patungo sa ilog na lava. Sinipan nito si Nutella upang mailigtas ito at ginamit muli nito ang inner peace. Nilabanan niya ang mga butikin yan po, kumukuha po tayo. at muli nakuha nito ang espada sa kanila. Wala lang po akong makita ang green. Alip, masisiraan lang yung pinto, mabigat yun. Mabigat yun. Mabigat yun, masisira yung door na. Alip, tanggalin mo yun, mabigat yun. Ayan pa. Mabigat yun, Yan po, wala po tayo sa green. Kuha na po tayo. Ayan po, kuha lang po tayo sa green. Hahanap po tayo sa rin ko kung may green. Hindi pa tayo naikamit kasi hindi ko po lang po tayong kailan naikamit. Nagpasalamat ang mga hedgehog na mga hukay dahil sa pagliligtas niya ng mga scroll na nilalaman ng kasaysayan ng China. Ipinakita nila kay Puno siya ang bayan nila at ang Dragon Warrior. Dito po, ayan po Kilala nila ang gumawa ng paglalakay sa kanilang baryo. Sinabi ng Wonghui na nahuli na nila at pinayagan silang makita ang kriminal. Nang makapasok na sila sa silid, dito nila napagtanto na hindi ito ang kanilang hinahanap. Sinabi ng Nolye na ito si Zen na inaakala nila na siyang gumawa ng pagwasak at siya ang kanilang salarin. Nang papalabas na sina Po at Nutella, sinabi ni Zen na nakita niya ang dalawang kriminal na kumuha ng scroll. Sinabi niya na tutulungan niya sila kung green. tutulungan Ito siyang po yung green. matakas. At Ngunit ayaw ni Po na tulungan tumakas dito dahil dito nalaman sa baryo na ito na may naniwala sa kanya ng Dragon Warrior siya. sa may parang Pero gawin ito upang mapigilan sina Veronica at Klaus sa kanilang masamang plano. Sa gabi yun, palihis ito na ipapakpa natin itong order. Ginamit niya ang mga kawayan upang makarating siya doon. Sinubukan nito na gamitin ang bato sa lap ngunit hindi ito gumana. Dahil dito napagpas siya niya na bumati na Kaya po lamang ito. nagsisweet. Nakita siya ng mga bantay. Nakukulangan po tayo sa green kaya po. Titignan na po natin makimuna. Samantala, habang nagbabantay sa Yan Nutella, pa. nakita niya na paparating Walang ng papa. Imperial Guards. Nang makita niya si Puna papalabas na, agad niyang binati ang kawayan kung saan nakasabit si Puna. Ngunit bumagsak mismo si Puna sa Alcohol harap muna ng po gwardya at tayo. natulungan bumagsak Saan sa tayo, sir? isang ng gwardya. Ngunit siya nila si Puna bago Ito po umalis at ang camera. humingi ng tawad si Puna kay Nutella.
Ngunit pinarap niya ang mga gwardiya at sinabi na bitawan Ayan nila ang po, inuman. ito po. Matapang nilaban ni Miguel ang apat subalit masyado silang marami kaya natalo siya. Tapos po, Agad naman naglalagay na po naging ng si Miguel. green. Ayaw nito Hahanap na po tayo saktan kung may ng mga green pa gwardiya, po. ngunit kailangan niya itong gawin upang malinis niya ang kanyang pangalan. Nang makatakas na sila, sinabi ni Zim na nakita niya si Nagoya at Klaus na ninakaw ang scroll at nakasalaysay doon kung paano ang mundo noon ay isang kontinente lamang. Kasi po, Ang babas mga na nilalang green ito ay kayang kontrolin ng mga elemento. po tayo Ngunit mahanap. ito na nagpasya na sakupin ang mundo gamit ang dahas. Ang ilang mga mandirigma ay gumawa ng mga sandata na kayang itulong ang mananakot ng mundo. Ngunit sa paggamit ito, ang kapangyarihan ng mga sandata ay nagawang katulin ng kontinente. Ayun po, na wala na po tayo Sandata ay isang mahanap. kanya. Latigo, kontra isang hindi pa Yan po. Kahiwalay ang apat na Yun sandata po, sa ito na po yung gawa natin. hindi na napagtanto ni Pumaplano ni Nagoya Wala at po Klaus po yung na pinagtabi camera. ang apat na sandata Yan. upang sakupin ang mundo. Ang mga Imperial Guards ay hinanap sila sa kalibutan. Ipapasok po natin dito white and green. Kailan po pala sunod po. Nakapakas na sila po at tila pamilya kay po ang latigo sa kanya. Ito pala ay nabasa niya sa isang comics. Ngunit hindi nagsulat Ito po dito ang natin nakasyon kung saan ito matatagpuan. Samantala, ang Imperial Guards ay nagbalita sa Emperor Yan na po. inatake sila nito habang tinutulong nila ang mundo. Dahil dito nagalit ang Emperor at tila isa ito sa pag-atake sa kanya. Ito naman po yung whites. Ayan. Sa kanilang trabaho, itinatawag Pasok ang po natin Emperor dito. ng Forbidden Company. Ayan. Inutusan niya ang Ito po apat na dito kasi reptilian na ang Mexico, binura ang leader ng Asibo at sinabi na ang pagbulitin ko ay magiging masaya. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood. Hanggang sa Oops, susunod na ganyan video. po. Tapos pa-check po natin. Dito. Yan po. Hello at welcome sa Cloudy Movie. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Kung Fu Panda 4. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like, and share. Ang magsimulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa mga buffalo na nagtatrabaho sa minahan nang biglang magpakita ang isa sa makapangyarihan sa Kung Fu na si Tyrone. Nang makita siya, ang isang buffalo ay tumakbo dahil sa takot. Nagbabalik siya upang bawiin ang lahat na dapat sa kanya at sinunod niya ang minahan. Samantala, si Po ay nakikipaglaban sa isang party upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang Dragon Warrior at ipagtanggol ang bayan nila sa isang party na kinain ng mga batang baboy at ibalik sa mga magulang nito. Basta po Bumalik si silang Po white sa color. kanyang bayan at sinalubong ng kanyang mga tagahanga. Naroon din si Master Shifu at nais makausap siya. Ngunit ipinagpaliban nito ni Po para sa seremonya ng kanilang tindahan. Nagtanong ang mga tagahanga na tungkol sa Furious Fight kung nasaan sila. Ipinaliwanag nito na ang lima ay nasa kanilang misyon kaya wala sila. Nagpakita din si Master Shifu doon at nagpasya si Po na iwan ang seremonya at kausapin ito. Dito nga ay sinabi ni Shifu na oras na upang pumili si Po ng successor na susunod na magiging Dragon Warrior. Ngunit tila hindi masaya si Po at nagtataka kung ano pa ang kanyang gagawin kung hindi na siya ang Dragon Warrior. Sumagot si Shifu na kapag siya ay nakapili ng bagong Dragon Warrior, si Po ay tataas ang rango sa lahat ng Kung Fu. Ngunit mabang pagpasa ng karunungan at pag-asa, ngunit walang alam si Po tungkol sa pagpasa ng karunungan at nais niya manatiling mabanat ang pagiging Dragon Warrior lamang ang gusto niya. Kinumbinsi niya si Shifu na kaya niya mag-promote, ngunit pinili si Shifu at kailangan ni Po pumili ng successor. Sa sumunod na araw, nagpakitang gilas ang lahat ng kandidato na nais maging Dragon Warrior at namanghasi po sa mga pinamalas nila. Ngunit sa oras na pipili na si Po ng susunod na Dragon Warrior, pinili niya ang sarili sa halip na ang mga kandidato. Kahit na nais ni Po pumili sa mga kandidato, nahihirapan siyang pumili sa kanila. Kaya pinaliwan siya ni Shifu na magmumuli sa lero ng puno ng bali at magtanong sa sandaigdig sa kanyang mga katanungan. Ginawa na ito ngunit naguguluhan siya. Sa sandaigdig yun, nakita niya ang isang fox na palihim na pumasok sa loob ng jade para upang magnakaw ng mahalagang bagay. Namanghasi po sa pinamalas nitong dalawa at bilis at ngayon lang siya nakakita ng ganun kaya nahirapan siya. Ngunit si Po ay isang Dragon Warrior kaya napili niya agad ito. Biglang dumating doon ang mga buffalo at ibinalita kay Po ang pagbabalik ni Tyrone na itinatakot niya at nagtataka kung bakit ito nakalabas ng Spirit Realms. Tila alam ng Fox ang lahat, kaya pinuntahan nito ito sa bilangguan upang alamin. Dito nga ay sinabi ng Fox na sasabihin niya ang kanyang nalalaman. Ang inaakala ng lahat na ang nagpakita ay si Tyrone.
Ngunit ito ay ang Empress in disguise na kayang magbago ng iba't ibang anyo at master niya na gawin at siya ang guro ng makapangyarihan sa Sero. Naniniwala ang Fox na ang pamilya ay nagtayo ang magulang si Kylo. Tayo yung gamit ng tao. Ito pa kailangan ko. Hindi mahirap mahanap ang pamilya kaya kailangan nito ang tulong ng Fox dahil dito walang pagpipilian si hindi palayain nito sa bilangguan at makipagsundo upang bawasan ang sentensya niya. Habang naglalakbay sila, pinakilala ng Fox ang sarili bilang Zen. Ang balita ay mabilis na kumalat sa bayan ng Bali tungkol sa pamilya. Samantala, ang lahat ng Kung Fu Master ay pinipil ng pamilya, nagrereklamo na ang boso dahil sa pamumuno ng pamilya sa syudad at nagbabayad sila ng malaking halaga para sa kanya. Kaya nagmungkahi siya sa ibang master na magsanib puwersa upang pamilya at pabagsakin ang pamilya. Hindi pinaalalahanan sila ng Fox na ang pamilya ay mapanganib at kayang magtago ng anyo at maaayon isa sa kanila sa mesa ang pamilya. Hindi wala silang ideya ng Fox sa karabila ay ang pamilya at mabilis na nagbago ang anyo na pabalik sa dati nitong anyo. Wala siyang balak na labanan sila tungkol sa mga masasamang sinabi nila. Dahil malapit na niyang makuha ang iniliki niya na bagay, kaya pinakasan niya ang senior sa contribution sa bawat master ng 70% kada buwan. At kapag tinatawag niya ang mga master na nais siyang labanan, hindi ibig sabihin nito ay hindi napaparusahan sila. Kaya nagpalit siya ng anyo bilang isang malaking telepante at pinatalsik ang oso. Nang gabing yun, nahuli nila ang bawat isa na aalis. Ang dalawang ama nito ay labis na nag-aalala para sa kanya. At sa palagay nila, baka nahanap na nito ang pagkapat niya. Kaya nagpasya sila na hanapin at samahan si Po. Samantala, narating nila po ang isang bar upang hanapin ang kapitan ng barko para makatawid sa dagat. Ngunit ang bar ay pinipintahan ng mga kriminal upang magsugal at maglasing. Nakausap nito ang isang kapitan at tinanggap ang bayad nito patungo sa New City. Nakita Ito nito po first order natin na ring. Alam ko pa po tayong verse 2 na ko lang po yung mga sisig. Ngayon pa po tayo nakalista dito. Ngayon po. Labo. So, sky quiz na lang po. Mayroon po kasi tayo ito steps. Ilang sandali lang ay babagsak na ang bar at nagawa nila kung makasakay sa barko ng kapitan. Sa kanilang paglalakbay, itinwento ni Zen na siya ay mula sa kampunan at hindi madali sa kanya ang mabuhay sa syudad at nagnanakaw siya para makakain. Hanggang sa makakilala siya na lokal kung saan ay binigyan ng pagkain at sinanay kung paano lumaban. Sa kabilang banda, ang mga master ay nakipagkita kay Camille yung dalawang lumpak na kayamanan para ibayad sa kanya. Ngunit pinadala mo sila na mas marami Yan pa. na po. Ang kanilang mga sundalo Nagawa ay po gumagawa tayo ng mga quiz. armas para sa Nakalagay na po dito yung Subalit isa accent. pa rin kung panaginipin ko at sinabi ng isa itong pamilya. Kaya desperado siyang matalo agad ang pamilya. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa Union City. Agad na nagustuhan nito ang lugar dahil sa pagkain sa paligid niya. Subalit ang syudad ay hindi maganda dahil hawak na ni pamilya ng buong syudad. At pilit na kinukuha ang mga dito ng mga naninirahan doon. Napansin nito na kilala si Zen sa lugar. Pinaalam ni Zen kung nakilala siya hindi sa magandang paraan kundi sa pagiging kriminal niya. Maya-maya ay hinabol si Zen ng mga sundalo. Kasama si Po sa pag-aakala na kasabwat siya sa paghahabulan. Pumasok sila sa biging nalabusan sa ilalim ng lupa. Ang mga naninirahan sa underground ay higit pa sa kaibigan ni Zen at tila pamilya nito sa kanya. Hindi tila hindi sila welcome sa lugar. Nagalit sila dahil Wag sa po pagkiwang ni Zen sa kanila. Wag po sisibal po ito. Ay, pwede po to. Ito rin po bawal. Ito na po. Ito pa. Ito. Tapos po ito. Sana siguro po lalagay po yung sign. Siya ay pumasok sa loob at sinasabi na siya ang nagsanay sa Dragon Warrior. At ang tanging pagkakaiba nila ay wala siyang patawad sa kaaway.
Dahil dito ang mga kriminal ay natakot sa kanya at itinuro ang daan kung saan sila tumungo. Nagsanay si Zen at Pagkat Luke na lang. kung papaano Wait lang. labanan si Camillion, plano nilang gamitin ang staff of wisdom upang i-trap ito at itulong ito sa pamamagitan ng fingerhold patungo sa spirit wells. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay ay agad silang pumunta sa kastilyo ng Camillion. Lumaan sila sa likod kung saan ay Ito po tulog yung ang mga tali. bantay. Kaya dahan-dahan silang humakbang papasok sa loob upang hindi sila magising. Ngunit biglang umikot si Po kung saan ay nagising ang mga bantay. Sa mahabang paghahabulan, nagawa nilang makapasok sa loob. Subalit Yan, nang isip ng G. patibong, binigay nito ang staff Tapos upang pilalagay na tulungan po sila natin. Subalit nakita nito ang pinang kulay ni Zen. At napagtanto niya na si Zen ay tagasunod ng Camillion at ibinigay ang staff May nito. picture, Dahil sa picture. nagtiwala si Po kay Zen at napagtanto na ang umangkong kay Zen ay ang Camillion. Sa nakaraang 10 taon, lumaan ang Camillion sa syudad. At ang batang Zen ay sinisibukang magnakaw, ngunit nahuli siya. Agad na nagustuhan ng Camillion si Zen dahil sa walang takot ito. Itinulong ko ng Camillion na ipunahan niya ito po yung maging special at makers. maging Kung Fu master. Subalit palagi siyang pinapaalis sa lahat ng pagsasanay dahil siya ay masyadong maliit at ang Kung Fu ay hindi nakakatanan sa kanya. Dahil dito pinili niya ang ibang daan nito ay bilang sorcerer at ngayon ay kayanan niyang buksan ng spirit realms at plano niyang nakawin ng mga Kung Fu ng bawat makapangyarihang master. At sa pamamagitan nito wala na makakatalo sa kanya. Sinubukan sirayan nito ang tulong ng ngunit masyado itong matibay dahil sa spell dahil dito naisip niya na wasakin ang sahig upang Ayan makatakas. po. Ngunit sa papanito nakabantay ang mga sundalo. Pinalibutan siya ng 1,000 sundalo at nagawa niya makatakas mula dito. Ngunit nagpalitan mo ang Camillion bilang si Zen at itinulak si Po. Hindi naging masaya si Zen dahil sinabi ng Camillion na walang masasaktan. Ngunit ipinaalala sa kanya ang batas ng kalsada na palaging may masasaktan. Hindi na lang si Po ay nakakawak sa isang saan ng puno. Inatake siya ng sundalo at sinugit siya nila ng Mr. King. Nadismaya si Po sa kanila dahil sa palagay niya hindi nagtitiwala sila sa kanya. Subalit nalito siya sa sobrang pagtitiwala sa iba at sa palagay niya dapat nakinig siya kay Master Shiko at nanatili sa kanilang bayan. Pinayuhan siya ni Mr. King na huwag pakunin ang kasalanan dahil lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti ng lahat. Subalit wala na silang natitirang oras at kailangan na nilang magmadali dahil malapit na ang pagbutang ng full moon at ang pamilyahan ay naghahanda upang buksan ng spirit realms. Sa paglabas ng full moon, walang pag-aaksaya siyang binuksan ng spirit realms at pinalabas niya si Taiwan. Ipinalam ng pamilya kay Taiwan kung bakit siya narito na kailangan niyang turuan siyang matutunan ng Kung Fu skills nito. Ngunit din si Taiwan at sinubukan lumayo. Subalit isinara ng pamilya ng spirit realms dahil dito nilaanan ni Taiwan ang mga sundalo at madali na lang silang pinabagsak. Ngunit hinigop ng pamilya ang kakayahan ni Taiwan sa Kung Fu at nagpalitan niya siya bilang si Taiwan. Naglaban sila at madali niyang pinalo ito. Pinalabas ni pamilya ang lahat ng Master Kung Fu sa Spirit Realms at kinuha niya ang bawat kakayahan nila sa Kung Fu. Dito na napagtanto ni Zen na mali ang paglilingkod niya sa pamilya. Dito nga ay nakipagkita si Zen kay Po upang ipaliwanag ang sarili at patawarin siya. Ngunit ayaw magpatawad dito. Pinigilan siya ni Zen sa pagpunta sa palasyo dahil hindi niya kayang labanan si pamilya. Dahil dito nilabanan ni Zen si Po upang pigilan ito. Subalit sa humiliyakap ni Zen si Po, kahit na hindi matawa nito ang pamilyang nais niya pa rin subukan at sinabi na kay Zen na lumayo sa syudad. Natagpuan niya nito ang pamilyon at nais tinigil ang staff of wisdom, ngunit nagulat si Po na ibalik ito sa kanya. Ibinalik ng pamilya nito dahil nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya. Ginamit nito ang salita ng karamihan ng pagkaroon ng pamilya, na meron pa siyang pagkakataon upang magbago sa masamang kong pamamaraan. Subalit walang alinlangan dinatake niya si Po at ginamit ang anyo at kakayahan ng bawat Kung Fu master sa kanya para labanan siya. Maya-maya ay nagpakita si Zen at nais tulungan si Po sa laban dahil dito ginamit ng pamilya ng lahat ng bahagi ng bawat Kung Fu master at pinag-isa niya ito sa katawan niya. Nilabanan nila ang halimaw na ito at napabagsak nila. Ngunit dahil sa pag-aalala ni Zen, inakala niya na si Po ang nilapitan niya. Nagpalitan niyo ang pamilya bilang si Po at nilabanan ni Po ito. Naging swak ng tingin ng paglalaban nila. Ngunit masyadong malakas ang pamilya kaya sa ikalawang pagkakataon na tulong ng isip. Sinabi niya kay Zen na hindi niya kayang labanan ng mag-isa ito. Kaya ibinigay niya ang staff of wisdom kay Zen upang labanan ang pamilya. Naglaban ng dalawa at sa huli tinanong ni Zen ang pamilya sa pamamagitan ng staff of wisdom.
Subalit hindi pa dito nagtatapos ang lahat, palihim na lumatake ang Panginoon sa kanila. At sa pagkakataon, nalikod ginamit nito ang staff of wisdom upang atakihin siya at ibalik ang mga kinuha nitong kakayahan ng mga Kung Fu Master. Dahil dito ang lahat ng Kung Fu Master ay nagbigay respeto kay Po at ibinalik na sila ni Po sa Spirit Realms. Sa pagbabalik sa Jade Palace, hinihiling po si Zen na kanyang successor bilang magiging susunod na Dragon Warrior. Dumating na rin ang Furious 5 upang sanuhin si Zen ng Kung Fu. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood hanggang sa susunod na video. Welcome sa Cloud Unita. Apo. Kasi o, diba? Kanta ka ng kanta dyan. Yan na po. Ito na po siya. Kamusta po kay Chris? Ano ka na po? Kamusta po kay K-Podcast? This is a totally regular fish. Just kidding, it can literally walk on land. Yeah, I just figured out that there's this species of fish that has evolved over millions of years to be able to survive out of the water. It's called a mud skipper, and I want to keep it as a pet. So I did what any normal person would do. I drove to PetSmart so I could buy it. Nice little mud skippers. Okay, turns out PetSmart just has goldfish and these things. So yeah, they don't have mud skippers. And it turns out the only way to get one of these things is by going to this sketchy website and getting one for only $24. Why is it so cheap? This has got to be a scam. Is this thing even going to be able to lock it? I don't even know what choice. Let me just buy this thing. Okay, well, it's fine. It's going to be here in 7 days, so I guess it's going to wait for that. With 1 week until the walking fish got delivered, I needed to create a home for it with both a section for water and land. So to do that, I just went out and bought Ano pa? Bilaan natin. Tapos bonus pagkala natin kay Anika. Let's go. So yeah, basically a lot of stuff. If I want to make this be a dream home for my mud skippers, I will have tons of awesome stuff, including a good jar goldfish to figure out if this $24 mud skipper will actually be able to jump out of the water. Anyways, to build this tank, we can pretty much get rid of all of this stuff. And that's because all we need right now are these. Although it may not look like it, inside of each of these packages is a rock. Just for some reason, they all been individually wrapped. I don't know who did that, but I guess they're unlocked right now. Alright, there we go. Basically, I'm going to use these rocks to lay out the foundation of the enclosure to separate the land and water area. So I laid some of the rocks out, but then I eventually ran into a problem. Okay, I just ran out of small rocks while building, and the only rocks I have left are way too big. Do you know what kind of those? There we go. So I continued building up the height of the rocks like this, because I'm planning on building a waterfall here with a working water flow, so the walking fish will be able to play around with it. Now to fill in the gaps, I've got to use this Magiging spray next foam naman and po then natin. spray it. Kuya, Now this is where the boat gets fun, because now I get to use this little pump to make the waterfall actually work. Now to be honest, I don't really know how I'm going to do this, but I need to somehow send water from this pump up the rocks, and then it can somehow flow back down into the water. Okay, so I guess I'll just try and use this jeep that the pump came with, try and send it up over the rocks so I can do that. So I guess let me go get some water and fill this thing up so I can see if the waterfall actually works. Alright, I'm going to Carla. this in. It's plugged in. Is it working? Not enough, yes. It's more just like a sewage pipe than a waterfall.
nakukulit mo. Which means that you can make it look like a beautiful lake. To do that, I got a bunch of Ay, different hindi naman tayo stuff, napawisan. which I glued onto the rock. First one, Now that I have the substrate, Kasi this nandyan little ko. area, I'm using these black balls to put on the rocks and sloping down the waterfall. Finally, I put a layer of dirt on the top to make it look more natural. Now for the water, I'm going to keep it simple by just adding Ito naman si Sophie. the substrate's finished now, but if I'm not gonna lie, there's kind of love that really bad. But the only reason this looks really bad right now is because the final step to making it beautiful lake is to add the plants. And unfortunately for me, I can't really just whack a bunch of them on the side. Okay? Huwag yung madali, magkakanta na tayo. And by the very, very overpriced aquatic plants there. Late na kami nagising eh, alas 6 na.